Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Dalawang katao patay matapos araruhin ng truck ang ilang sasakyan sa Antipolo City. Baha, rumagasa sa ilang lugar sa Visayas, epekto ng bagyong Verbena. Congressman Arjo Atayde at Congressman Asisio humarap sa ICI. Sa MBC TV correspondents, 7 katao patay sa engkwentro sa Matalam, Cotabato. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas naglabas na ng 12-man lineup para sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa showbiz pattern, Emma Tiglao at Atisa Manalo balik Pilipinas na matapos ang kanilang karera sa Miss Grand International at Miss Universe. Mirna Esguerra nagpakitang gilas naman sa Miss International. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Umapaw na mga ilog at abot-bubong na mga baha ang naitala sa ilang lugar sa Bacolod, bunsod ng hagupit ng bagyong Verbena. Pero pagtitiyak ni Bacolod Mayor Greg Gasataya, nasa halos 5,000 residente ang maagang nailikas bago ang pananalasa ng bagyo. Tinutukan niya ni Dustin Bayog. Naramdaman sa ilang lugar sa Visayas ang epekto ng Tropical Depression Verbena na nagdala ng paglakas ng hangin at maging mga pagbaha. Ramdam ito sa probinsya ng Bacolod City sa Negros Occidental, kung saan ilan sa mga lugar ay abot-bubong na ang baha. Nagsagawa naman ng rescue operations sa Philippine Red Cross sa mga residente ng Purok Mar sa Barangay Singkang Airport. Kaninang umaga naman ay kuha ang pag-anod ng isang bahay dulot ng pagbaha sa ilog malapit sa Abad Church. Ganito rin ang sitwasyon sa bahagi ng Purok Kawayan sa Barangay 28. Kitang-kita rin ang pagragasa ng mga baha sa ilang mga kabayan tulad sa Purok Carvic sa Barangay Mandalagan at sa Barangay Tangub. Hindi rin nakaligtas ang ilang major roads sa probinsya kung saan kaninang umaga rin ay na-stranded na ang ilang mga pasahero. Sa panayam sa DZRH kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, nasa 4,910 na residente ang inilikas na sa sinagawang preemptive evacuation mula kahapon hanggang kaninang umaga. Ayon kay Gasataya ay napuno ang ilang major riverways kung kaya mabilis rin tumaas ang level ng tubig sa mga lugar. Lahat ng major riverways ng Bacolod medyo na siya. Yung level mataas, yung tubig sa taas talaga. So punong-puno na yung mga major rivers namin kasi yung Bacolod, ito yung low-lying area. Gayunpaman, tiniyak din ng lokal na pamahalaan ang pamamahagi ng mga food packs sa mga nasa evacuation center na napanday na rin ng 2 bagyong dumaan sa probinsya. Samantala sa 8 AM bulletin ng Pag-asa, kabilang pa rin ang Bacolod sa isinalalim sa Signal No. 1 kasama ang iba pang mga probinsya ng Visayas at Mindanao habang patuloy na binabagtas ng bagyo ang Negros Occidental bago tawirin ng Palawan at ang West Philippine Sea bukas ng umaga. Naitalay kaapat itong landfall kanina bago mag-alas 6 ng umaga sa Valle Hermoso, Negros Oriental na nauna ng dinaanan ng Talisay City, Cebu, Hagna, Bohol at ang Bayabas, Surigao del Sur. Kahapon nakaranas na rin ng mga pagragasa ng baha ang ilang probinsya sa Visayas gaya ng Carcar City sa Cebu, gayon din sa Abuyog, Leyte, Agusan del Norte sa Mindanao at sa Surigao del Sur kung saan ito unang naglandfall. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Personal na humarap si Congressman Arjo Atayde sa media bago ito tumistigo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kauna-unahang pagkakataon kaninang umaga. Kasama ni Atayde sa executive session si Congressman Dean Asistio na humamon pa sa mag-asawang Diskaya na patunayan ang aligasyon na tumanggap umano ito ng kickback. Ang buong ulat ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, humarap sina Congressman Arjo Atayde at Dean Asistio sa Independent Commission for Infrastructure pero sa pamagitan niya ng executive session. Naging emosyonal pa si Atayde na makapanayam ng media kanina bago pumasok sa tanggapan ng komisyon. Ayon sa kongresista, pawang yersay lamang yung mga aligasyon laban sa kanya o sa kanila ng kanyang ama at wala pa rin daw ebidensya hanggang sa ngayon. Humarapaan niya siya sa komisyon para patunayang inosente siya at nakahanda rin yung kanyang tatay na harapin ng investigasyon. Idiniin na Atayde na wala siyang itinatago, hindi siya magtatago at hindi rin daw siya labas ng Pilipinas. Nang tanungin kung bakit executive session, sinabi niyang tinanong naman siya ng komisyon kung gusto niyang i-livestream yung pagsalang niya sa pagdinig. Sabi ng kongresista, voluntaryo siyang umarap sa komisyon kasunod ng ipinadala niyang sulat 2 linggo na yung nakalilipas para sumailalim sa investigasyon. Pakinggan natin. Again, it's all hearsay po, sir. Kasi until now, as I said, baka mas mabuti po bago po magturo, bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. Because up to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father. You know, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. And Sige, we'll do it. Si Asistio naman hinamon yung mag-asawang Diskaya na patunayan yung aligasyong tumanggap umano siya ng kickback mula sa mga proyekto sa flood control. Voluntaryo din daw siyang umarap sa Independent Commission para makipagtulungan sa investigasyon at malinis na rin yung kanyang pangalan. Sabi pa ni Asistio, hindi daw siya natatakot at baka lamang daw magkaroon ng trial by publicity at may mga sensitibo siyang masabi sa komisyon kaya siya humirit ng executive session. Pakinggan natin. Humarap po tayo dito sa ICI para makipagtulungan sa investigasyon. Nang sa ganun, mabigyan din tayo ng pagkakataon na ma-clear yung name natin sa allegations laban sa atin. Executive session? Para po mas maprotektahan dahil baka magkaroon po ng judgment by publicity. At baka meron po tayo mga sensitibong masabi sa ICI na hindi muna kinakailangan lumabas sa publiko para ho hindi abala sa investigasyon natin. Una sa lahat, wala akong katotohanan yon. Naglabas na po ako ng official statement. Nung araw pa lang, noong September 8, na binanggit nila ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero ba't ikaw dadaw it? I mean, of all the congressmen. Patunayan ho nila. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa ICI, maraming salamat, Giselle Ricafort. Idinawit ni dating Congressman Zaldico si Majority Floor Leader Sandro Marcos na tumatabo ng bilyong-bilyong piso sa budget insertions taon-taon. Sa part 2 video ni Ko na ipinost sa kanyang social media, sinabi nitong aabot sa higit 50 billion pesos ang isiningit ni Sandro sa loob ng 3 taon. Anya, laging may uto si Congressman Sandro Marcos sa BICAM Conference Committee na ipasok ang kanyang mga proyekto. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion. Sabi pa ni Ko, nagalit sa kanya si Congressman Sandro Marcos dahil kulang ng 8 billion pesos ang in-insert na proyekto sa 2025 budget at may mga kontraktor na nakapag-advance na.
sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Sa iba pang balita, pasintabi po sa mga nanananghalian at sensitibo ang mga susunod na detalye. Inararo ng isang truck ang ilang sasakyan sa Sumulong Highway, Antipolo City kaninang umaga. 3 ang patay, kabilang na ang isang pahinante at ang rider ng motorsiklo na pumailalim sa truck. Ang kumpirmasyon at iba pang detalye sa live report ni Edniel Parosa. Edniel. 3 ang patay, Yuel, habang 2 pang ibang sugatan matapos ang karambola ng 6 na sasakyan sa bahagi ng Sumulong Highway sa lungsod ng Antipolo. Sa ulat ng first responders mula sa Barangay Santa Cruz Rescue, pasado alas 6 ng umaga nang mawala ng preno ang dump truck na magkakarga sana ng buhangin sa sentro ng syudad. Dito na nito inararo ang kasamang isa pang truck, maging ang mga 2 motorsiklo, isang kotse, isang SUV sa kabilang lane ng kalsada. Sa lakas ng impact, ipit sa pagkakayupi sa harapan driver at pahinante ng truck. Ngayon din ang rider ng motorsiklo na nagulungan din ito. Ayon sa Antipolo City Command Center, idineklarang dead on arrival sa ospital ang lalaking pahinante habang sa retrieval na nalagutan ng hininga. Ang 2 natirang dead on the spot. Inabot din ng 3 oras bago nagnormal ang daloy ng trapiko sa lugar habang sa ngayon pa lamang din na re-retrieve o nakiklear itong mga iniwang debris ng nabanggit na karambola sa nasabing Barangay Santa Cruz, Sumulong Highway, lungsod ng Antipolo. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Antipolo City, maraming salamat, Edniel Parosa. Aapela naman ang kampo ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa desisyon ng korte na kanselahin ang kanyang pasaporte. Sa isang video message, iginiit ni Roque na hindi pa pinal ang desisyon ng Pasig RTC at may 15 araw pa upang makapaghain ng motion for reconsideration. Kasabay nito nanawagan si Roque ng dasal para sa kanyang kaligtasan. Bukod kay Roque, kinansela rin ang pasaporte ni Cassandra Ong at 3 iba pa kaugnay ng kasong human trafficking dahil sa mga iligal na aktibidad sa Pogo sa Porac, Pampanga. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko, ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas ng walang dahilan. Okay. Well, unang-una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit? Matapos hatulang guilty si Guo Huaping o mas kilala bilang si dismissed Bamban Mayor Alice Guo, desidido ang ilang senador na mapanagot din sa batas ang kanila umanong kasabwat na si Attorney Harry Roque at Cassandra Ong na pawang nasa labas ng bansa. Ito'y matapos ipakansila ng korte ang kanilang pasaporte matapos madawit sa Pogo operations sa Pampanga. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kumpiyansa si Senador Risa Hontiveros na may babalik sa bansa sina Attorney Harry Roque at Cassandra Leong. Ito ay matapos na tuloy ang kanselahin ng kanilang pasaporte. Ayon kay Hontiveros, nararapat lang may balik sa bansa sina Roque at Ong upang harapin ang kanilang kaso. Hindi nila maaring habang buhay matatakbuhan ng kanilang pananagutan. Sabi ni Hontiveros, hindi dapat tumigil ang gobyerno hanggat hindi napapanagot ang mga sindikato at kanilang mga kasabwat na nasa likod ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Hindi umano sapat ang nangyaring paghatol kay Alice Guo o Guo Huaping, kundi lahat ng mga sangkot ay dapat mapanagot. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian ay mas makabubuting umuwi na ng bansa sina Roque at Ong dahil liliit na ang kanilang mundong kinagagalawan matapos makansela ang kanilang pasaporte. Si Roque ay nag-a-apply ng asylum sa the Netherlands habang si Ong
ay huling namataan sa bansang Japan. Pareho silang may kasong human trafficking kaugnay ng operasyon ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sina Senador Risa Hontiveros at Gatchalian ang nanguna sa investigasyon ng operasyon ng Pogo sa bansa na nagsimula kay Alice Go sa Bambantarlac hanggang sa Pampanga. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advance ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, handa umanong magbitiw sa kanyang pwesto si National Irrigation Administrator Chief Eduardo Guillen sa oras na mapatunayang palyado ang 50 milyong pisong halaga ng rehabilitasyon sa Bulo Irrigation Project sa Bulacan. Ang opisyal may ginawa pang pagtatama sa alegasyong ipinupukol sa kanya. Ang buong detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Pag napatunayan na patsi-patsi lang ginawa, someone has to resign. Are you willing to resign? Challenge taken. Good. Ito ang naging eksena sa budget deliberation sa Senado ng National Irrigation Administration noong nakaraang Huwebes. Pero sa kabila ng pagkastigo ni Senator Raffy Tulfo, kumpiyansa pa rin si NIA Administrator Eduardo Guillen na wala nang sira ang irrigation canal ng Bulo Small Reservoir Irrigation Project sa San Miguel, Bulacan. Sa katunayan, kung masapasahamon ni Tulfo si Guillen na magre-resign siya oras na mapatunayang depektibo ang isinagawang repair sa naturang proyekto. Sabi naman po niya, baka yung hindi daw maayos ang pagkagawa. Sure po ako dahil niretrofit po namin yan eh. Nilagyan ako namin ng steel plate sa loob ng kanal. 100% sure po ako na yan ay naayos po yan. Taong 2014 sinimulang itayo ang Bulo Dam pero inabot ng 8 taon bago ito natapos. Nagkaroon naman ito ng sira noong taong 2023 dahil sa bagyong Karding. Bagamat ito ay naisaayos na, iginiit ni Tulfo na depektibo ang naturang repair na ginastosan umano ng 50 million pesos ng pamahalaan. Pinabulaanan nito ni Guillen at sinabing hindi ito depektibo. Hindi rin umano ginastosan ng pamahalaan at ang contractor mismo ang gumastos para isaayos sa mga naging sira sa irrigation canal. Bukod dito, iginiit ni Guillen na ang tinutukoy ng senador na 50 million pesos na budget ay hindi lamang para sa maintenance kundi budget para sa naturang proyekto noong taong 2014. Paliwanag sa DZRH ni Guillen, limitado lamang ang budget na naibibigay sa NIA para sa naturang proyekto kaya inabot ng 8 taon bago ito tuluyang naitayo. Sa ngayon, hinihintay na lamang aniya ni Guillen ang itatakdang petsa ni Senator Tulfo para sa pag-iinspeksyon sa naturang proyekto. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumiklab naman ang sunog sa isang residential area sa Mindanao Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Mabilis na umakyat sa ikatlong alarma ang apoy dahil na rin sa gawa sa light materials ang mga apektadong kabahayan. Tinutukan niya ni Val Gonzalez. Maagang binulagan ng malaking sunog ang mga informal settler families na nakatira sa kantong ito ng Road 3 at Mindanao Avenue, Quezon City kaninang umaga. Nagluluto pa lang ng agahan ng karamihan sa mga residente na naghahanda sa pagpasok sa eskwela at trabaho nang sumiklab ang malaking sunog. Sa lakas at bilis ng pangyayari ay iilang gamit na lang ang nailigtas ng mga apektadong residente. Pawang yari sa mga light material sa mga kabahayan kaya't mabilis na kumalat ang apoy. Dahil sa laki ng sunog, ilang minuto pa lamang ay tinaas na agad ito sa ikalawang alarma. Muntikan na ring madamay ang isang gusali na katabi lamang ng nasusunog na mga kabahayan. Mabuti na lamang at mayroon itong matibay at mataas na firewall. Bukod sa mga kabahayan ay nadamay rin sa sunog ang ilang mga shop at barracks na mga construction worker. Sunod-sunod din ang maririnig na mga pagsabog sa loob ng nasusunog na residential area sa record ng Quezon City Fire Department. Nagsimula ang sunog alas 6:51 ng umaga na itinaas hanggang sa ikatlong alarma. Nagdulot din ito ng matinding traffic sa kabanang Mindanao Avenue southbound o ang bahagi na patungo ng Trinoma. Dahil dito
ay ginawa ng 2 lanes ang northbound para makadaan ang mga nanggagaling ng NLEX at maging yung mga galing ng Quirino Highway. Sa report ng Bureau of Fire Protection, wala namang nasaktan o nasugatan sa nangyaring sunog na naapula matapos ang halos 2 oras. Hanggang sa ngayon ay wala pang report ang Quezon City Fire Department kung anong sanhi nito at kung ilang pamilya at kung ilang mga individual ang apektado ng malaking sunog. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, naglabas na ng opisyal na 12-man lineup ang Gilas Pilipinas para sa unang window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa linggong ito, sasalang na ang national team sa kanilang home and away matches kontra Guam. Magbabalita si Matchpoint Mili Borja. Inanunsyo ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone noong Lunes ang opisyal na 12-man lineup na sasabak sa opening window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers na gaganapin sa linggong ito. Mula sa naunang 18-man pool, hindi na pasama sa final lineup ang mga pumasok na recent addition na sina Juan Gomez Del Llano at Jamie Malonzo, pati na si Troy Rosario at naturalized player na si Ange Kwame at ang mga injured na sina Kai Soto at Calvin Oftana. Samantala, narito ang opisyal na 12-man lineup. Maglalaro ang Gilas ng home and away matches laban sa Guam para sa first window. Gaganapin ang unang laro sa November 28 sa Guam, habang ang ikalawang laro ay sa December 1 sa Blue Eagle Gym ng Ateneo sa Quezon City. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. 3 buwang national tax holiday ipinanukala sa Kamara. Sa MBC TV Global Peace Plan proposal ng European powers kaugnay ng Russian-Ukrainian war, tinanggihan ng Russia. At sa Showbiz Spotted, Miss Grand International Emma Tiglao at Miss Universe 3rd runner-up Atisa Manalo balikban sana. Mirna Esguerra nagpasiklab naman sa prelims ng Miss International. Lahat yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hanggat walang tiwaling opisyal ang napapanagot sa batas, maliit na bagay pa raw kung tutuusin ang panukalang 3 buwang national tax holiday sa mga manggagawa. Mungkahi ito ng isang kongresista kasunod ng tumitinding isyu ng katiwalian at pandarambong sa gobyerno. Ang mga detalye sa ulat ni Milky Regunan. Dahil sa lumalalang isyu ng katiwalaan, marapat lang nabigyan ng 3 buwan na tax holiday ang lahat ng mga manggagawang Pilipino. Rekomendasyon ito ni Representative Ellie San Fernando ng Kamanggagawa Party List dahil nalulustay lamang umano ang pondo ng bayan at buwis ng mamayan dahil sa mga isyu ng katiwalaan. Sa House Bill 6205 o 3-month Tax Holiday Act of 2025, suspendido ang pagpapataw ng income tax sa sahod sa loob ng 3 payroll months at matatanggap ng mga empleyado ng buo ang kanilang sahod ng walang kaltas sa buwis. Ayon kay San Fernando, sobra ang pasani ng mga manggagawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kakarampot na sweldo, pero bilyong-bilyong piso umano ang pinag-uusapang ninanakaw sa pondo ng bayan. Dilinaw ni San Fernando na hindi nito pinapalitan ang mas malalim na reformang kailangan sa pampublikong pananalapi, procurement at anti-corruption measures, pero magbibigay ito ng breathing room sa mga manggagawa. Para kay San Fernando, ang hakbang na ito ay simbolo at praktikal na tugon para maibalik ang tiwala ng publiko kasabay ang hinihintay na resulta ng mga investigasyon para mapanagot ang mga sangkot sa flood control scam. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa
kanyang pag-upo bilang bagong kalihim ng Department of Finance, unang tututukan ni Secretary Frederick Go ang napaulat na pang-aabuso sa authority letters at mission orders mula sa Bureau of Internal Revenue. Para kay Go, mahalagang tuldukan na agad ang maruming tax system na ginagamit laban mismo sa taong bayan na siyang nagpupondo rito. Narito ang balita ni Jackie Resio. Magkakaroon ng mabusising pag-aaral o review sa mga polisiya ang Department of Finance sa Bureau of Internal Revenue para matiyak na maiwasan na ang katiwalian at pang-aabuso sa ahensya. Sa eksklusibong panayam sa programang 2x2, sinabi ni bagong talagang Finance Secretary Frederick Go na nauna nilang sinuspendi ang pag-issue ng Letters of Authority o LOA at Mission Orders ng BIR bilang tugon sa panawagang ito. Sa mga naunang ulat na pag-alamang kasing nagagamit ang LOA at Mission Orders ng mga kawani ng BIR sa katiwalian kung saan tinataasan nila ang halaga ng buwis at hinaharas pa umano ang mga kumpanya na bayaran ito. Ayon kay Go, kinakailang matugunan at mawakasan ng naturang problema ng katiwalian upang mapangalagaan ang ibinabayad na buwis ng taong bayan. Git ng Finance Secretary, mahalaga ang papel ng mga taxpayer dahil sa kanila nagmumula ang pondo para mapatupad ang mga programa ng pamahalaan. Ito po yung mga rinireklamo po ng mga taxpayer na tinatawag po nilang parang harassment, no? So talagang hindi siguro, talagang it's high time to review all our policies and procedures po. Kasi ang taxpayer po ang nagbubuhay ng gobyerno po, no? It's from the taxpayer tax payments na merong budget ang gobyerno para gawin ng lahat ng programa ng gobyerno. Kung walang taxpayer, wala pong programa ng gobyerno. So we have to treat the taxpayers with professionalism, with courtesy, and with due process. Hindi po pwede yung harassment. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kalagayan ng panahon, nakalagpas na ang bagyong Verbena sa Guimaras at southwestern Panay at ngayon ay nasa katubigan ng Sulusi. Huling namataan ng bagyo sa coastal waters ng Hamtik Antique. Taglay pa rin ang tropical depression category na may lakas ng hangin na abot sa 55 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 90 km per hour na kumikilos sa bilis na 35 km per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Mimaropa Region, Masbate, buong Western Visayas, Negros Oriental at sa Cebu na makararanas din ng mga pag-ulan na maaring magdulot ng pagbaha lalo na sa mabababang lugar. Ayon sa Weather Bureau, patuloy na kumikilos pakanluran at hilagang kanluran ang bagyo sa Sulusi bago ito maglandfall sa Palawan mamayang gabi at tumawid ng West Philippine Sea bukas ng umaga. Inaasahang lalakas ito bilang tropical storm sa katubigan bago lumabas ng PAR sa darating na Huwebes. Samantala dito naman sa Luzon ay asahan din ang maulang panahon dulot naman ng shear line, partikular sa Cagayan Valley, Cordillera Region, ilang bahagi ng Central Luzon, Bicol Region, Calabarzon, kasama na ang Metro Manila. Marahil ay naranasan mo na rin ang biglang mahinto sa pagsasalita dahil parang may nakalimutan kang salita. Madalas napapasabi ka na lang na nasa dulo na ng dila ko pero hindi mo ito masabi kung ano ito. Alamin na this, ano nga ba ang tinatawag na tip of the tongue phenomenon? Ang tip of the tongue phenomenon o TOT ay ang pakiramdam na alam mo ang isang salita o impormasyon ngunit bigla mo na lang itong makakalimutan kahit malapit mo na itong masabi. Sa TOT state, ang isang tao ay karaniwang nakararamdam na ang salita at impormasyon ay malapit na niyang masabi pero pansamantala siyang nakararanas ng mental block. Karaniwan daw na dahilan nito ay kung ang isang tao ay pagod at minsan kung paano rin naunawa ng isang tao ang isang salita. Ayon naman sa metacognitive explanations, sinasabi na ang tip of the tongue ay tila nagsisilbing alarm o warning signal sa atin. Halimbawa niyan, kung tayo ay mayroong exam kinabukasan at may bagay o salita tayong nakalimutan, nagsisilbi itong paalala na dapat ay magkaroon pa tayo ng oras para mag-aral o mag-review. Hindi naman daw ito seryosong usapin bukod sa maaari rin daw na senyalis ito ng ilang cognitive impairment. Pero ang paraan naman para maresolba ang hindi maalalang salita ay huwag mo itong isipin at madalas sa ganitong pagkakataon, bigla na lang sumusulpot ang salita mula sa kung saan. Ito ang tinatawag na spontaneous resolution o isang uri ng pagresolba kung saan kusang nawawala ang ganitong estado.
Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Higit isang buwan bago ang taunang traslasyon ng itim na Nazareno, muling nagsagawa ng walk-through ang mga opisyal ng lungsod ng Maynila, MMDA at Quiapo Church mula sa Quirino Grandstand pabalik ng Basilica. Ito'y upang tiyakin na magiging ligtas at mapayapa ang gagawing prosesyon ng milyong-milyong deboto sa darating na Enero. Ang buong detalye sa report ni Boy Gonzales. Nagsagawa ng walkthrough ang pamunuan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno o Quiapo Church kasama ang lokal na pamahalaan ng Maynila, mga opisyal ng Manila Police District at MMDA upang tiyakin ang kahandaan para sa gaganaping traslasyon bilang bahagi ng pista ng Jesus Nazareno sa darating na January 9, 2026. Mula Quirino Grandstand ay sinimula ng grupo ang paglalakad na dumaan sa kaparehong ruta ng traslasyon noong nakalipas na taon hanggang sa Quiapo Church. Ayon kay Alex Erasga, Technical Advisor ng Quiapo Church, isa sa mga pangunahing layunin ng walkthrough ay matiyak na maayos at walang problema ang daraanan ng prosesyon para sa kaligtasan ng milyon-milyong debotong inaasahang dadalo. Ayon naman sa Manila Police District, ngayon pa lamang ay inihanda na nila ang lahat ng kinakailangang hakbang bukod pa sa mahigpit na seguridad na kanilang ilalatag sa araw ng traslasyon. Kabilang sa mga dapat ayusin ay ang drainage sa Carlos Palanca Street, mga lubak na kalsada, nakalaylay na kable, punding ilaw ng poste at iba pang maaaring maging sagabal sa daraanan ng traslasyon. Dagdag pa ng MPD, magpapakalat sila ng libo-libong pulis upang magbantay at matiyak ang kaligtasan ng mga deboto. Inaasahan naman ng Quiapo Church, Manila Police District at Manila LGU na milyong-milyong deboto ang makikibahagi sa pista ng Jesus Nazareno sa 2026. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. No deal for Russia. Yan ay matapos nitong tanggihan ang inihain na counter-proposal peace plan ng European powers na para sana kontrahin ang naunang 28-point peace plan ng Amerika. Yan at ang iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Russia, tinanggihan ng Kremlin ang alok na counter-proposal peace plan ng European Union para sana sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ito ay inihain ng European powers para sana kontrahen ang 28-point peace plan na ipinisinta ng Amerika sa Russia noong nakaraang linggo. Anila, isang plano raw ito na nagpalalim ng pangamba sa Ukraine at mga bansa sa Europa na tinanggap na raw umano ng Washington ang pangunahing hinihingi ng Russia, kabilang ng pagsapi sa NATO, mga isusukong teritoryo at pagkakasunod-sunod ng anumang kasunduang pangkapayapaan. Samantala, balita naman mula sa Ethiopia, muling sumabog ang Hailey Gubi volcano na matatagpuan sa nasabing bansa matapos ang halos 12,000 taon, kung saan nagpakawala ito ng makapal na usok at abo na abot sa halos 14 na kilometro ang taas at matabunan ang mga kabahayan at karatig bansa gaya ng Yemen, Oman, India at Northern Pakistan. Ayon sa Smithsonian Institution's Global Volcanism Program, muli pa nag-alborotong naturang bulkan noon pang pagtatapos ng huling Ice Age. Sa iba pang balita, 50 sa mahigit 300 mga estudyante nang nakatakas mula sa kamay ng mga hindi pa nakikilalang armadong grupo na dumakip sa mga guro at mag-aaral ng isang Catholic school sa Nigeria. Ayon sa ulat, kasalukuyang ligtas na ang mga nakalaya at nakabalik na rin sa kanilang mga pamilya. Habang sa kabila naman na nagaganap ng mass kidnapping, ay nanawagan naman ng Nigeria sa US na hayaan muna sila tatapusin ang kanilang problema bago sila manghimasok. Yan ay matapos magbigay ng babala si US President Donald Trump na sasakupin nila umanong Nigeria para supuin na nasabing suliranin. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nakauwi na ang mga reyna. Nasa bansa na ulit sina Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo, gayon din na si Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao. Pero kung ang dalawang Pinay beauty queens nakauwi na, ang pambato naman ng Pilipinas sa Miss International na si Mirna Esguera, nagsisimula pa lang ang laban at nagpakitang gilas kahapon sa preliminary competition. Mga detalye sa mundo ng pageantry sa report ni Showbiz Angel. Di napigilan maging emosyonal ni Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao sa kanyang Grand Homecoming Parade. Ang Ayala Triangle sa Makati na puno ng supporters ng Kapampangan Beauty Queen na nakasakay sa isang karosang tadtad ng orange flowers. Nasa bansa nga rin ang first runner-up ng Miss Grand, ang Thai beauty queen na si Gatchabel, gayon din ang presidente ng MGI na si Mr. Nawat Itzaragrisil. Magunita na makasaysayan ang naging panalo ni Emma dahil sa kanilang back-to-back victory ni CJ Opiaza sa Miss Grand International Pageant. Ngayong araw sa kanyang hometown naman sa Mabalacat, Pampanga, magtutungo si Emma Tiglao. Samantala, Isa o aking reyna, pambansang manika, Pilipinas sa'yo. nakauwi na rin sa bansa si Atisa Manalo matapos ang kanyang laban sa 74th Miss Universe sa Bangkok, Thailand. Kahit madaling araw na, full force pa rin ang mga taghanga sa pag-uwi ng beauty queen na tubong Quezon Province. Kasamang dumating ng binansagang pambansang manika ang Executive Vice President ng MUPH organization na si Voltaire Tayag. Matapos naman ang kanyang Miss Universe journey, patuloy pa rin ang pakikiisa ng beauty queen sa non-profit organization na Alon Academy. Si Atisa ang itinanghal na third runner-up sa nagdaang 74th Miss Universe. Go Mirna, love you. At kasunod naman ang pag-uwi ng dalawang reyna, nagsimula naman ang laban ng pambato ng Pilipinas na si Mirna Esguera sa Miss International 2025. Nagpakitang gilas sa preliminary competition ng beauty queen na tubong Abra. Simplicity at its finest ang atake ni Binibining Mirna sa suot na white one-piece. Habang isang radiant yellow halter gown na gawa ng designer na si Rich Sabinian ang inirampa ng ating pambato. Hango sa araw sa bandila ng Pilipinas na sumisimboloan niya sa life, hope at enduring brilliance ng Filipino spirit. Maaaring suportahan ng pambato ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagboto sa Miss International app. Nakatakdang ganapin ang Coronation Night sa November 27 sa Tokyo, Japan, kung saan susubukan naman ni Mirna na masungkit ang sanay ikapitong Miss International crown ng bansa. Abangan sa aming pagbabalik, ex-convict na nakumpiskahan ng baril at droga, winelcome pabalik sa kulungan. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan ng dahil sa agawan ng lupa, nauwi sa barilan na ikinamatay ng 7 katao ang isyu sa teritoryo sa Matalamat, Kidapawan City sa Cotabato. Ang engkwentro nag-ugat umano sa tangkang pagbawi ng isang grupo sa kanilang naiwang lupain noon pang 1970s. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Mindanao. 7 katao na pawang miyembro ng SEMA-MNLF faction at ng MILF ang napatay sa isang engkwentro kaugnay sa land conflict sa boundary ng Barangay Malinan, Kidapawan City at Barangay Estado Matalam na pawang nasa Cotabato Province. Sa pagkikipag-ugnayan ng DZRH kay 602nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ricky Bunayog, ngayong umaga nasa 20 to 40 families umano ang iniingatan nilang hindi masaktan o hindi madamay sa patuloy na tensyon sa lugar. Nasa area na rin ang MSWD ng Matalam, LGU,
para sa mga kinakailangang basic needs ng mga lumikas. Habang kasalukuyang nakaantabay din ng 2 tangke ng 40IB under 602nd Infantry Brigade malapit sa conflict area. Habang sa Kidapawan City side naman, naroon din ang 1102nd Troops na nakaantabay. Ayon naman sa matalang PNP dahil sa parehong may mga armas humantong sa barilan ng usapin ng pagmamayari ng lupain sa lugar. Ayon sa isang reliable source na nakalap ng DZRH sa area, ang punot-dulo umano na engkwentro ay ang pag-reclaim ng kanilang grupo o ng kabilang grupo na namatayan sa lupaing iniwan nila noong kasagsagan ng mga kaguluhan sa lugar noong early 1970s. Ayon naman sa isang source natin, nagkaroon mano agad ng resistance mula sa naka-occupy sa lupain na makitang hina-harvest ng mga claimants ang pananim nilang tubo at palm oil. Sinasabing legal naman ang pagmamayari ng kasalukuyang occupants ang lupain at hindi basta agawin na lamang umano sa mamagitan ng mga pananakot. Inaasahang formal na matukoy ang identity ng kabilang grupo sa panahong papasok na sa investigasyon ang CCCH, MILF at ang AJAG. Hustisyang sigaw ng mga kaanak sa panig ng namatayan habang sinisikap ng PNP at AFP na hindi mag-escalate sa awayang Kristiyano at Moro ang naturang insidente. Para sa MBC TV Network News, RH19, June de Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik kulungan ng isang ex-convict na 4 na buwan palang kalalaya mula sa Muntinlupa matapos masakote ito sa ikinasad drug by suppression sa Barangay Lamao, Limay, Bataan alas 11:20 kagabi. Sa ulat ni Limay Chief of Police Major Jimmy Alberdesen, ang suspect na nasakote ay edad 46 anyos na na-monitor nila na nagbalik ito sa illegal na gawain matapos lumaya sa kulungan. Nakumpiska sa kanya ang 21.74 gramo na shabu at isang 38 caliber revolver na kargado ng bala, slim bag, cellphone na gamit sa transaksyon sa droga at nabawi din ang mark money na 1,000 piso. Ayon sa Limay PNP, nagkakaso na din umano ang suspect ng robbery. Nakakulong na ito ngayon sa Limay Detention Facility habang nagpapatuloy ang investigasyon kung sino pa ang mga kasabwat nito sa illegal na gawain. Sasampahan ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591, illegal possession of firearms ni na Police Master Sergeant Edward Melo Jr., may hawak ng kaso sa Provincial Prosecutor Office, Balanga City, Bataan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ngayon ng Alaminos City Police Station ang suspect na 47 anyos na seaman, may asawa at residente ng nasabing lungsod matapos itong ireklamo ng panggugulpe ng kanyang bayaw at misis at nahulihan pa ng baril. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, nagresponde ang kanyang mga tauhan na nanoy nagsasagawa ng checkpoint sa Barangay Kabatuan alas 9:20 ng gabi matapos magsumbong isang 45 anyos na tricycle driver na sinuntok siya ng kanyang bayaw na seaman habang inaawat niya ang pananakit ng suspect sa kanyang misis na kapatid ng biktima. Naabutan pa ng mga pulis ang pagwawala ng suspect sa kanilang bahay kaya agad itong inaresto. Nakumpiska rito ang isang caliber 45 na baril na kargado ng 7 bala. Kasong paglabag sa Republic Act 10591 and Act providing for comprehensive law and firearms and ammunition at physical injury ang kinakaharap ngayon ng suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristarteta, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahuli sa lalawigan ang nasa rank 9 most wanted person dahil sa kasong act of lasciviousness and relation sa Republic Act 7610. Nang malaman ang kinaroroonan agad ay kinasaan ng tauhan ng Sikat Norte Samar Provincial Mobile First Company sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joel Nietzsche, Acting First Commander, katuwang ang Gamay Municipal Police Station at ito First Maneuver Company ang operasyon sa bayan mismo ng Gamay Norte Samar. Ayon sa ulat ng PNP, ang akusado ay kilala sa kanyang alias na Dungo, 48 taong gulang, magsasaka at residente ng naturang bayan. Kinumpirma ng PNP ng wanted ay may warrant of arrest in relation sa Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act mula sa Regional Trial Court, Judicial Region Branch 38, Gamay Norte Samar, noong March 6 sa taong kasalukuyan. Gayunpaman, may rekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado, halagang 36,000 pesos. Dinala ito sa Gamay NPS para sa dokumentasyon habang hinihintay ang formal na turnover sa korte na may jurisdiksyon sa nasabing kaso. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Shane Galit Band.
Yan ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pinagbabawal sa batas ang pagpapalit ng engine ng isang sasakyan. Basta't duman ito sa tamang proseso na inspeksyon at may kaakibat na mga dokumento. Pero kung bigo ang may-ari ng sasakyan na ipadaan ito sa Land Transportation Office, may karampatan itong parusa. Ang iba pang nakasaad sa batas, tinutukan sa report ni Dustin Bayog. Nasabat ng Land Transportation Office o LTO Central Office Mobile Patrol Team ang dalawang seda sa Santa Rosa City, Laguna matapos bigong maipakita ng kanila mga may-ari ang makukulang papeles para sa change engine. Dahil dito, agad ay impound ang dalawang kotse sa Central Office ng LTO sa East Avenue, Quezon City. Ayon sa LTO, hindi pinagbabawal ang vehicular modifications, ngunit kailangan muna kumuha ng Certificate of Road Safety mula sa manufacturer ng sasakyan at ideklara sa kanilang ahensya. Dapat din dumaan ng unit sa inspection ng LTO kung sakaling kailangan nito ng reclassification. Kabilang sa mga dokumentong kailangan ma-secure ang mga sumusunod: Certificate of Registration, PNP Highway Patrol Group Motor Vehicle Clearance Certificate, Macro Etching Report, Special Bank Receipt, Certificate of Cover at Motor Vehicle Inspection Report. Hindi rin dapat mawala ang Joint Affidavit of Change Engine, gayon din ang Deed of Donation kung manggagaling ang makina mula sa ibang sasakyan. Ang sino mang mauling lumabag sa polisiya ng LTO ay posibleng patawan ng multa na aabot sa 10,000 piso. Mai-impound din ng kotse at kakailanganin mo na itong marehistro bago maibalik sa may-ari. Kukumpiskahin din ang ipinalit na makina at papatawan ng 1-year ban ang mismong sasakyan. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng gymnastics, nadagdagan na naman ng medalya para sa Pilipinas si Carl Eldrew Yulo. Pero bronze na sa horizontal bar finals ng 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championships ang ipinakitang lakas at galing ng 17-year-old gymnast sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Nakapag-uwi muli ng bronze medal si Carl Eldrew Yulo sa 2025 Artistic Gymnastics Junior World Championships matapos makuha ang ikatlong pwesto sa horizontal bar finals noong Lunes sa Marriott Grand Ballroom sa Pasay City. Nakuha ng 17 years old na si Yulo ang markang 14 mula sa pinagsamang 5.100 sa difficulty at 8.900 sa execution, kasama ang karagdagang 0.100 stick bonus. Nanguna sa event si Camilo Vera ng Colombia na nagtala ng 14.533. Sinundan ni Danila Lake ng Estados Unidos na may 14.233. Ito na ang ikatlong bronze ni Yulo sa torneo matapos manalo rin sa floor exercise final noong linggo. Sa all-around finals, nagtapos si Yulo sa ikawalong pwesto at nabitin sa podium sa vault finals kung saan nagkasya siya sa ikaapat na pwesto. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Bago lang tayo magtapos, partner, nagbe-birthday ngayon. Hindi ngayon. Kahapon. Oo. Kahapon. Nagbe-birthday kahapon ang ating head for MBC TV, si Miss Rita Salonga. Belated happy birthday. Ayan, si Tarits. Yan. Meron na lang din tayong 30 days. Isang buwan na lang. Isang buwan na lang talaga. Eksakto. Bago ho magpasko, ito si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Ouyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.